Breaking news, boxing update po tayo sa kakatapos na laban ni Tyson Fury versus Alexander Usyk. Pag-usapan natin mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Sa simula ng laban ay kontrolado pa sana ni Tyson Fury ang mga unang rounds, lalo na sa first round, second round at third round. Subalit pagdating ng second half ng laban mga katropa ay dito natin makikita yung superiority ni Alexander Usyk pagdating sa paggawa ng adjustment sa actual sa mismong laban mga katropa. Hindi nagawa ni Tyson Fury yung kanyang nasimulan. Dikit pa rin ang naging tema ng laban mga katropa. Kung tutuusin, mas dikit itong pangalawang laban noong sa una nilang paghaharap mga katropa, dahil maganda din naman yung ginawang adjustment ni Tyson Fury sa mismong laban mga katropa. Sa simula ng bakbakan ay siya yung katulad nga ng ating inasahan, siya yung gumagawa ng pressure at nagbabackpedal itong si Alexander Usyk, kung saan makikita natin na effective yung mga ganong tirada ni Tyson Fury sana mga katropa. Pagdating lang ng mga round 6, 7 and 8, although dikit pa rin yung laban mga katropa, dahil maganda palagi yung panimula nitong si Tyson Fury mga katropa. Yung mga jab niya nagagamit din naman sa umpisa ng pag-umpisa ng mga rounds. Subalit yun nga, pagdating sa pag-adjust mga katropa, no, magaling talaga mag-adjust itong si Alexander Usyk. Nagagamit niya instead na disadvantage yung kanyang liit, dahil mas malaki itong si Tyson Fury, ay lumalabas pa na nagamit niya yung kanyang pagiging mababa sa kanilang dalawa mga katropa, dahil hindi na siya maabutan ni Tyson Fury pag nagka-counter, dahil yung nga yumuyuko siya, dahil at yung tie-off din yung timing ni Tyson Fury sa kanyang mga left hook mga katropa, hindi tumatama ng maayos. Yung right straight lang niya, medyo doon tumatama, at saka yung minsan yung kanyang uppercut, yun sana yung maganda, yung factor niya na dapat na mamintin na, at yun kung ma-highlight sa mata ng mga judges mga katropa. Subalit yun nga, dahil sa mas magaling mag-adjust itong si Alexander Usyk, ay nagawa niyang makuha yung atensyon ng mga judges mga katropa, kahit na bumabanat itong si Alexander Usyk mahigit 1 minuto bago matapos yung round. Yun nga, yung pag-umpisa ng bawat round sa second half ay si Tyson Fury naman yung gumagawa ng pamamaraan o yung umaatake. Subalit pagdating dito natin makikita kung gaano ka-importante yung highlights pagdating sa pagtatapos. Dapat tapusin mo ng mas malakas, no, mas magandang patama yung gagawin. Yun yung ginagawa dito ni Alexander Usyk mga katropa, kahit na mahigit 1 minuto lang yung pag-initiate ng galawan sa opensa nitong si Alexander Usyk mga katropa, ay ginagawa naman niyang malakas, kaya nagmukhang siya yung nagdadala ng laban mga katropa. At doon nga, sayang yung mga paunang pundasyon nitong si Tyson Fury mga katropa, no. At isa pa sa napansin ko dito kay Tyson Fury sa laban mga katropa, no, yung kanyang pagka-intimidate dito kay Alexander Usyk, dahil alam niya na pag nakadikit na sa kanya itong si Alexander Usyk ay babatuhan talaga siya ng maraming kombinasyon, kaya tumatak sa kanyang isipan yan. Dito katulad sa makikita nyo sa screen ay masyadong overturn yung kanyang katawan. Imbis na maganda sana kung titingnan natin ng maigi, pagkatapos bumitaw ng left straight na follow up itong si Alexander Usyk ay masyadong buka na yung kanyang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Hindi na take advantage ito ni Tyson Fury sa mismong laban mga katropa, dahil nga yun nakikita natin na intimidated siya pagdating sa laban, dahil pag nakadikit na kasi itong si Alexander Usyk ay babato ito ng mga maraming kombinasyon mga katropa. So ayun, no excuses, no. Congrats sa mga tumalpak sa Yamado na si Alexander Usyk, at yung mga tumaya sa Dihado na si Tyson Fury ay bawi na lang tayo sa susunod mga katropa. Marami pang laban na posible maging upset yung resulta mga katropa. Pagkatapos makuha ni Alexander Usyk yung panalo mga katropa, no, mismo si kamahalang Turki Al Sheikh na yung nagbigay sa kanyang belt mga katropa sa ibabaw ng ring. At hindi rin naman pinalampas ni Daniel Dubois ang pagkakataon upang hamunin sa rematch itong si Alexander Usyk, dahil kung matatandaan natin, tinalo siya ni Alexander Usyk via technical knockout sa kanilang unang pagharap mga katropa. At medyo nabalot din kasi ng kontrobersiya yung kanilang
unang laban mga katropa, dahil kung titingnan para sa ibang mga boxing fans at sa pati na yung sa commentator ay parang legit naman na body shot yung tumatama dito kay Alexander Usyk nung sa kanilang laban mga katropa, dahil mismong sa pasok pa sa belt line yung opensa na binitawan itong si Daniel Dubois mga katropa, at instead na bilangan sana ng referee ay nagdeklara yung referee na low blow daw yung ginagawang banat nitong si Daniel Dubois sa laban na yun mga katropa. Pero yung nga nabalot ng kontrobersiya at pag naka-recover itong si Alexander Usyk at nagawa niyang tapusin via technical knockout itong si Daniel Dubois matapos maubusan din ng stamina mga katropa. Makikita naman natin sa laban, no? Panoorin nyo na lang yung kanilang replay sa kanilang laban mga katropa. At abangan niyo yung susunod kong i-feature dito mga katropa. I-breakdown natin yung paparating na laban ni Zhilei versus Agit Kabayel at magbibigay din tayo ng prediction matapos natin silang ma-breakdown. Hanggang dito na lang muna yung aking boxing news update sa inyo mga katropa. Hanggang sa muli.